nabubuntis para yung laman sa kanyang tiyan na baby ay magkaroon ng problema ang body parts, no? Gagawin yung dal, kukuha ng dal, tatalian yung leeg, tatalian yung ganito, tatalian yung ganyan, no? Para maging abnormal, no? Yung development ng organs nung tao, nung bata. So aside from the physical abnormality, kasi merong normal or more natural yan, pero meron ding spiritual dimension, spiritual component na pwedeng gawin din yan ng mga occult practitioners. No, of course, medically speaking, merong explanation, no? Merong nangyayari talaga na ganun, hindi talaga nag-grow and develop. But meron ding hindi nag-grow and develop because of the effect of curses. Because of the effect of curses or spells. No, kaya yun ang nangyari, no? At nagkakaroon ng abnormality sa development ng organs ng tao, no? And then also yung ties to the brain, no? May inability kapag halimbawa yung transfer material, nilagyan mo ng tali sa ulo, no? Nagkakaroon ng inability to study, to work, or to exhibit normal behavior. So yun. And then aside from yan, no? Pwede yan, no? Tinatalian, no? So yan yung tying or binding. And also to cause infertility. Ayan. O pwede mangyari yan, no? Causing infertility para hindi manganak. O meron kang girlfriend dati, may boyfriend tsaka mag-girlfriend. Yung boyfriend ay nakipag-break sa girlfriend, nakahanap ng ibang babae, and then sila nagkatuluyan, yung dating girlfriend nagalit, no? At kumonsulta sa isang occult practitioner para hindi mabuntis yung napangasawa ng dati niyang boyfriend. So pwede yan, by tying or binding, ginagamit po yan to cause infertility ng babae. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, by putrefaction, gumagamit ng cursed meat or even animals, no? Ibinabaon nila yan sa lupa dahil curse siya, no? The cursed object is symbolic of the victim. Kumbaga parang ano din siya, representation ng biktima. And then at times, pwedeng itong object na ito ay animal sacrifice to the demon that will deliver the curse. So yun. Basta every curse na dinideliver, may demon na nakatouch po dyan. So when you offer this meat, when you offer this animal to the demon, yun yung in-invoke noong occult practitioner to deliver the curse. Kaya anong ginagawa? Ibinabaon yan, no? And then, habang, as I said, habang unti-unting naaagnas, no, itong nabubulok, itong meat na ito, animal na ito, ganun din unti-unting nabubulok yung internal organ ng tao or any part ng body ng tao. So, it's what we call putrefaction, no? So, curse yan. It's a form of a curse. And then, meron din tayo tinatawag na malediction. Sumpa. No? Yung sumpa na ito, malediction. This is wishing ill directly upon the person. No? Or isinusumpa ko. May mga ganyan, nanunumpa. And then, kapag ang sumpa, no, are spoken with anger, with hatred, with intense desire to harm others, especially ito po mga kapanalig, especially kapag merong blood relationship between one who cast the curse and the person being cursed. Ang outcome will be terrible. Kapag ang magulang ang sumumpa sa kanilang anak. Why? Bakit daw powerful? Because of the authority and bonds yung tie ng parents and children. Kasi mas stronger ang authority, no, yung bond na yan between a parent or a mother and child. Kaya kapag ang nanay or tatay ang sumumpa sa anak, conjuring demons or devil, matindi ang nagiging epekto sa mga anak. No, kapag ang magulang ang nanumpa sa anak, no, invoking the help of evil spirit,
grabe, terrible ang naging epekto sa anak because of that blood relationship. Lalong-lalo na dahil ang magulang, meron silang authority, meron silang bond, meron silang tie to their children. Very strong yan. Stronger yan than to any other person. Kaya yun. Ang tawag natin dyan ay malediction. No? Malediction. So, and then, ayan, no? Kapag ang magulang ang sumumpa, no, sa anak, invoking the help of the devil or evil spirits, ay meron po tayong mga natanggap na katanungan, no, mula po sa ating sa numero 7788. Good PM po, Father Daniel. Ask ko lang po kung mapapatawad pa din po ba ng Diyos ang mortal sin na ginawa ulit? Nagkumpisal na po noon pero inulit po ulit. Salamat po. Of course, unang-una ay lagi po nating tatandaan na ang Diyos ay mapagpatawad. No? Mapagpatawad siya. Pero pag pinatawad niya tayo, isa lang ang hinihiling niya. No? Gawin ang lahat ng magagawa para maiwasan yung muling magkasala. So, napaka-importante kasi, no? Aside from being sorry for our sins, tinatawag natin contrition, and then pangalawa, yung confession. But most importantly, very important is yung conversion. So yun yung ating desire to sin no more. Of course, we are human persons, no, mahina, marupok, nagkakamali, nagkakasala, pero dapat nandoon sa atin yung desire to amend our life. So yun yung tinitingnan ng Diyos, no? Yung desire natin to amend our life, magbago at baguhin ang mga nagawa natin mga pagkakamali at pagkakasala. Okay? And then meron pa po dito, no? Father Daniel, good PM po, alam nyo po ba yung punong sinukuan? Talagang bang sinukuan? Parang sumuko na to. Kasi pag pinutol nyo sanga, may cross sa loob ng mga sanga. Maganda po. Okay? Ginagamit po ang kahoy ng sinukuan tangkontra para mabait daw yung mga kinakausap. Well, that's a superstitious belief, no? Kung yan ay puno na may cross, no, po pwede halimbawa may cross siya, pwede mo siyang gawing sacramental kasi may cross siya. Pero do not ascribe anything doon sa puno na yan na kapag ito ginamit mo ay yung mga kakausap magiging mabait. That's a superstitious belief. No, yan ay mga paniniwala na wala naman na katotohanan o basihan, sapagkat yung puno na yan is, kumbaga, ordinarily and naturally, wala naman yung kakayahan na tumulong sa tao para yung kinakausap mo ay maging mabait sa iyo. When you ascribe something to that specific object na hindi naman talaga niya capacity, ay yun ay superstitious belief, no? Parang yung katulad ng mga prutas, no? Pag New Year, kailangan maghanda daw ng 12, 13 prutas para ano? Para guminhawa ka, para maging mas maginhawa ang buhay, mas maging masagana ang buhay. That's a superstitious belief. You ascribe something na hindi naman talaga capacity ng mga prutas na yun. Pagkat yung prutas, walang capacity yan na maging masagana ka, no? So yun din. When you ascribe something to that punong kahoy para daw maging mabait yung mga kinakausap mo, that is superstitious belief. And that is sin against the first commandment of God. Nakakaapekto ito ng ating tiwala sa Diyos, no? So yun po yan. Okay? And then, good afternoon po. Dinadasal ko po ang prayer to take authority at deliverance prayer. Okay lang po ba ito? Pangalawa po ay okay lang din po bang isuot ang crucifix na hindi pa na-bless ng pari? Yung unang-una ay okay lang po na dasalin yung prayer to take authority and deliverance prayers, but see to it na when you pray the deliverance prayers, you have spiritual authority over doon sa pwedeng lugar na dinadasalan mo nito, no, or yung tao, no. But kung wala naman, wala kang authority, no, you can use the prayers of supplication. Oh. So yun po yun. And then, kung okay ba yung crucifix na sinusuot na hindi pa nabibless, it is advisable when you use sacramentals. When you say sacramentals, yung mga rosaries, crucifix, yung mga santo, mga ganyan, when you use them as
object of devotion, kailangan is ipapabless muna natin bago natin gagamitin, no? Bago natin gagamitin. Yun po yun. Kasi, especially nasa spiritual warfare tayo, no? Kung sinusuot mo yan, lalo na kapag may kaaway na demonyo, nagsusuot ka naman, gumagamit ka ng hindi nabibless, pagtatawanan ka lang yun. So, kaya kailangan, see to it na whatever you use as an object or token of devotion, kailangan ay nabibless. Para din yan sa bahay, di ba? Minsan may mga Katoliko na gumagamit ng insenso sa kanilang bahay, bibili ng insenso sa palengke o kaya sa mga religious bookstore o religious store. Pag uwi sa bahay, magpapabaga ng uling, tapos mag-iinsa-insenso sa bahay nila. Ang tanong, nablessan po ba yung insenso na ginamit ninyo? Ay, hindi po, Father. Basta binili ko lang po ito. Hindi lalayas ang demonyo dyan. Pagtatawanan ka ng demonyo kasi gumagamit ka ng mga bagay-bagay sa spiritual warfare na hindi naman na-bless. No? Kaya kailangan ay ipapabless. Hindi demonyo ang lalayas kung hindi lamok. No? Kung hindi lamok. Lamok ang aalis dyan. No? So, yon. And then, Father Daniel, paano po nagkakaroon ng authority over the places, things, or person para po magkabisa ang prayer? Of course, number one, pag sinabi natin spiritual authority, number one, halimbawa sa person, kapag ang magulang sa anak, no, ang mga parents, you have spiritual authority over your children. Kaya you can pray over your children. Kasi kayo ang magulang, kayong pinagkatiwalaan ng Diyos na tumayong magulang sa inyong mga anak. So you have spiritual authority. So ganun din po ang parish priest, may spiritual authority ang parish priest sa kanyang mga parishioners. And then kung ikaw ay leader ng isang organization, ng isang samahan, no? Because you are the leader, you have authority over your members. If you are a teacher, you also have authority over your students. So you can pray over them kasi you are the second parents, no, in loco parentis, no, ng mga bata. So yun, sa tao ganun, kapag ikaw ay pinagkatiwalaan ng obligasyon ng mga laga sa mga tao na yan, you have spiritual authority. And then sa things, sa mga bagay-bagay, sa mga bagay-bagay na pag-aari mo, you have authority over them because yun ay property mo. Sa lugar, sa bahay mo, since ikaw ang may-ari nung bahay mo, so you have spiritual authority over the place. Kung ikaw ay basta ang may-ari ka ng lugar na ito or ikaw ang head sa lugar na yan, so you have spiritual authority over them. Pero kung hindi naman ikaw ang may-ari nun, halimbawa, bahay ng kaibigan mo, bahay ng kakilala mo, o bahay ng kung sino-sino, you do not have any spiritual authority over that place. So therefore, dalawang klase ng prayers ang pwedeng gamitin. So number one, meron tayong tinatawag na imperative, yung prayer of command, in terms of sa deliverance prayers, kasi meron tayong command prayer, no? Meron tayo ibig sabihin niyan, directly you command the Spirit, no, in the name of Jesus, because you have spiritual authority. But if you do not have spiritual authority, what prayer could you use? You can use prayers of supplication. So ano po yung pagkakaiba nun? Yung prayers ng command prayer or imperative prayer, tsaka yung prayers of supplication. So ang imperative prayer, you directly command the Spirit, in the name of Jesus Christ, I command you, no, get out from this place, no? Yun, directly kinocommand mo yung Spirit in the name of Jesus. Because you have spiritual authority. But if you do not have spiritual authority, you can use prayers of supplication. That means, you directly call God, no, in prayer, so that God will deal with that spirit. For example, dear Lord Jesus Christ, we ask you to liberate this place from any kind of demonic bondage from the Lord Jesus Christ. No, you ask the Lord Jesus Christ, not directly commanding the Spirit, kasi wala kang spiritual authority. Whereas kapag meron kang spiritual authority, you can command the Spirit. No, in the name of Jesus, I command you. Pero kapag wala, ay you ask the Lord Jesus Christ to do the
expulsion of the spirit. So, yun po yun. Okay? So, yan. And then, pahabol po, kung ang isang Katoliko ay gustong magpa-deliverance prayer sa isang exorcist priest, ano po ba ang procedure? Well, usually, pwede naman any priest no, could do the deliverance prayers. No? Kasi yung deliverance prayers, considered siya as minor exorcism. Ang pagkakaiba lamang po ng parish priest at exorcist priest, the exorcist can use the Roman ritual, the rite of exorcism, especially for the possessed. But any parish priest could do the deliverance prayers, no? Because they have spiritual authority over their parishioners. So yun po yun. Minor exorcism. Basta, as long it's a minor exorcism, any priest can do that. But, ang pagkakaiba lang, the exorcist can use the Roman ritual of exorcism, the solemn rite of exorcism. Kaya, kasi akala nung iba, exorcist lang po yung yung makakagawa nun. Yes, exorcist can do the Roman ritual prayer, the solemn rite of exorcism. But the minor exorcism, any priest can do that, no? Using the standard prayer of deliverance, no? Kaya yung mga nagpapabless po dyan ng bahay, you can also ask your parish priest to bless your house, especially kapag may mga manifestations, but using the minor exorcism or prayers of deliverance. Pagpatuloy po natin yung ating tinatalakay kanina. So, pinag-usapan natin yung mga purpose, yung operations, and then ngayon, means, no? Means ng mga curses, ng mga spells na yan, no? Number 1 is through hexes and spells. Pag sinabi nating means, ito yung nagiging vehicle to send curse, no? Through hexes and spells. Pag sinabi nating hexes or spells, ito yung tinatawag nating magmamanufacture ka ng mga object out of strange materials na may symbolic value, no, na to tangible sign to do harm. Na example nito, as I said kanina, puppets, meat with pins, bones ng namatay, no? Meron yan sa probinsya, may mga ginagawang anting-anting nga yun, yung mga kinukuha yung buto sa tuhod, no? Ginagawang agimat o anting-anting, no? Blood, toads, no? Ginagamit din yan, yung mga palaka, chickens, and insects. At ito yung mga most commonly used means to achieve evil, no? Yung mga object na yan, no? Yung mga talismans, etc. And then with evil eye, no? With evil eye, yan yung mga sample ng mga hexes or spells through objects. Yan yung nagiging vehicle, no? Para ipadala yung mga curses and spells and hexes. Pangalawa, may evil eye tayong tinatawag, no? Yung evil eye ay example nito ay usog, no? Yung mga balis-balis sa Philippine setting. So evil eye sa pamamagitan ng pagtingin, sa pamamagitan ng paghawak, pagtapik. Yan ha. So yung curses na ipapadala through evil eye, tingin, titig, tapik. Yung iba, may tinatawag na mga palipad hangin, yung mga ganyan, no? Yung causing headache. So, yun, no? Ang tawag natin is evil eye. Mamaya, pag-usapan natin yan. Or pwede rin, ayan, tingin. Or with a telephone. So, whether in silence, word, breath, or something else, pwede rin pala magpadala ng curses or hexes or spells through telephone, no? Kaya iingat din tayo. So, evil eye. So, pag sinabi nating evil eye, it is a human look, no, believed to cause harm to someone or something. Yung balis or yung usog na tinatawag yan sa Pilipinas, meron tayong phenomenon yan, no? Usog or balis na kapag tingin lang, nakatuwaan, no, nagkakaroon ng sakit, no? O kaya na usog yung no, napagkatuwaan yung puno. O hindi na namunga, namatay, o pwede yan. No? So yun ang tawag doon is balis or usog. No, for example, yung buntis, nagdilihin, ang sinasabi, no, meron din gutom, etc.
And then the effect of this ay yung taong nausog o nabalis ay sumakit yung tiyan, sumakit yung ulo, nawala yung appetite. So, sa Pilipinas, ang ginagawa natin dyan, kadalasan, ay nilalawayan. May mga ganun-ganun, nilalaway-lawayan, ano? So, yan, no? So, evil eye is a human look believed to cause harm to someone or something. The harm may have come in the form of anything from a minor misfortune to disease, injury, or even death. No, symptoms of illness caused by the evil eye include loss of appetite, excessive yawning, hiccups, vomiting, and fever, yung mga balis-balis. Sa Philippine setting po, ang tawag natin dyan ay usog. Ayan, usog or balis. No? Ayan. Napagkatuwaan yung bata sumakit ang tiyan, sumakit yung ulo, nag-iyak-iyak kasi nabalis siya, usog siya. Kaya kadalasan pera usog, nilalagay yung laway sa daliri para tawag dito, gumaling sa kanilang mga usog-usog. So, meron tayong ganyan na nangyayari, no? Kaya, nagsuot ng mga ganito, no? Mga bata, no? Yung mga ganyan, pag may mga binibinyagan, no? May suot-suot na ganyan, etc. Ito po ay mga tinatawag na occult object po ito. So, we discourage the use of this. Pag binuksan niyan, kung ano-ano mga nandiyan dyan, mga dyaryo, may mga buto-buto, may mga tawas, etc. Lalo na yung mga bata, yung amulet na ito, pero usog na ito. No? You know, to counteract the effect of the evil eye and usog no, in a person, ay usually ay kailangan ng prayers, no, deliverance prayers, and also yung use of mga sacramentals. So, instead of using yung mga red na object na yung sinusuot ng mga bata, use Saint Benedict's medal instead. No, because the Saint Benedict's medal is a medal with exorcism prayer. Alam po niyo yung Saint Benedict's medal, no, yung may mga letter, may cross, tapos may image si Saint Benedict, may mga letters. Yun po ay exorcism prayer. So, kung meron kayong Saint Benedict's medal, see to it na napablesan siya using the prayer of exorcism and prayer of blessing sa medal ni Saint Benedict. Hindi lang basta-basta yan babas-basa ng pari na kung ano-anong words ang ginagamit, sapagkat meron talagang specific exorcism prayer and prayer of blessing para sa medal ni Saint Benedict. Kaya yun yung isa sa mga ginagamit nating sacramental. Hindi po ito agimat, ha? Hindi po ito pangontra, hindi po ito anting-anting, kundi ito'y sacramental na kung saan ito ay instrumento for us to receive, no? To prepare ourselves to receive God's graces. So, yun. And then, how do we protect ourselves from curses? Ito na. So, how to protect ourselves from those curses? Yung binanggit ko kanina, lahat ng yan, no? How to protect ourselves. Number 1, protection on the level of our soul. Ano daw yan? In this case, kailangan natin to be in the state of grace. No? Kasi kapag ang tao ay nasa state of sin, madaling kapitan. Kasi sa spiritual warfare, negative attracts negative. Kapag ang tao maraming negative, pag sinabing negative, kasalanan, na hindi na ikukumpisal, mga galit, pinanakit, sama ng loob, yung mga heart's baggages, kapag maraming laman ang puso ng tao na ganyan, so ibig sabihin, maaari siyang lapitan. Kaya we need to have that protection on the level of our soul. Kaya napaka-importante, we are living in the state of grace, not in the state of sin. Kapag tayo nagkakasala, so ibig sabihin, tayo ay nasa state of sin. That is why we need to be restored to be in the state of grace sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. No, napaka-importante po mga kapanalig ang sakramento ng kumpisal. No, because confession is more powerful than exorcism. Tandaan po niya na
confession is more powerful than exorcism. Kung sa exorcism, binubugaw niya yung demonyo, sa confession, tinatanggal niya yung kinakapitan ng demonyo. Kung wala nang kakapitan ng demonyo, hindi siya makakakapit sa tao. Kung exorcism lang, bubugawin lang niya ang demonyo, pero kung nandiyan pa rin sa iyo kinakapitan niya, babalik at babalik lang sila. Para daw yan na halimbawa sa isang lamesa, merong maruming bagay. Kapag merong maruming bagay at nangangamoy, ano nangyayari? Dadapo sa kanya ang langaw. O ikaw naman, ang gagawin mo, bubugawin mo yung langaw. O umalis yung langaw. Pagkaalis ng langaw, makalipas ang ilang sandali, babalik ulit siya. Bubugawin mo ulit. Aalis siya. And then babalik ulit. Bubugawin mo ulit. Parang ganito yan, ano? Yung exorcism, tutulungan tayong bugawin yung langaw na kumakapit dun sa lugar na yan. But, the sacrament of confession, lilinisin niya yung binabalik-balikan ng langaw. Para wala na siyang babalik-balikan. Kaya magkatuwang yung dalawang yan, no? Confession and exorcism. But confession is more powerful than exorcism. Kaya ang confession, isang pamamaraan to protect ourselves on the level of the soul. Yan po yan mga kapanalig. Protection on the level of the soul. And then second is protection on the level of the mind and the will. Ito naman yung pamumuhay natin ng tinatawag nating living a life ng mga virtues, yung prudence, temperance, lahat ng yan, living a virtuous life. No, theological virtues yan, yung faith, hope, love, nangunguna sa puso natin yan. Mahalaga yan, no? No, they are being fortified by the actual grace na natatanggap natin sa mga sakramento. Kaya, yung protection natin will be on the level of the soul, and the level of the mind, and the level of the will. O, yan. Treating demonic oppression and obsession. Pag-usapan muna natin, no, paano ba ang isang tao ay nahuhulog, no, nagiging biktima, no, ng kaaway, ng demonyo? Paano ba siya nahuhulog? Then, una ay, alam naman po natin, ang ordinaryong activity ng demonyo ay tukso. And then, pag sinabi natin extraordinary activity, meron tayong tinatawag na possession, yung pagsanib, na kung saan ang demonyo sumasapi sa katawan ng tao. Ito yung pangalawa, yung patatalakayin natin, yung demonic obsession o pambubuyo, na kung saan ang demonyo ay inaatake niya yung isip ng tao, na kung saan ginagambala niya yung pag-iisip ng tao, maraming mga pumapasok sa kaisipan ng tao. And then pangatlo, yung tinatawag nating demonic oppression or paniniil. O pwedeng physical, o pwedeng sa mga ugnayan, o pwedeng sa aspetong pinansyal, no, ikabubuhay, maging sa kaligayahan, kagalakan sa buhay. At meron tayong tinatawag na infestation o pamumugad, o pwedeng sa bahay, sa lugar, sa hayop o sa mga bagay. At kanina nga, sabi natin, no, paano bang isang tao nahuhulog sa kamay ng demonyo? Pues tandaan po natin, walang nangyayari na walang pahintulot ang Diyos. Alam po natin yan, no? Base sa karanasan ng mga santo at mga banal, maging sa mga tauhan sa Biblia, no, kay Job, siya ay na-oppress ng demonyo, pero with God's permission. So, yun yung ating panghahawakan. Pangalawa, ito, kapag merong presensya ng tinatawag nating moral and spiritual opening sa buhay ng tao, o pwede yan yung pamumuhay ng makasalanan, yung sinful lifestyle, o pwede rin na ang tao ay merong involvement sa occult or sa mga New Age practices. Kasama na din dyan kung meron ka mga ancestors na nagpa-practice o kabilang sa mga occult people and occult persons, occult groups. So yan. And then kapag ang tao mayroong karanasan ng trauma or abuses no, sa kanyang pagkabata, maraming mga pang-aabusong naganap sa kanya, so nag-iwan ito ng mga negatibo sa kanyang puso, sa kanyang emotion, sa kanyang kalooban, na nagiging paraan ng kaaway para siya ay humapit. And then kapag ang tao maraming mga hindi pagpapatawad sa kanyang puso, no, unforgiveness, because yan yung tinatawag nating backdoor ng demonyo, ng kaaway, no, sa buhay ng tao. And now, paano nga ba natin
i-handle itong mga kaso natin ng demonic obsession and oppression. Pag sinabing obsession, pambubuyo, ginagambala ang isip, and then oppression ay merong physical na pag-atake ang kaaway. So demonic obsession, pag sinabi natin obsession, ito yung intense, sudden, persistent, ongoing, and uncontrollable attack on the mind of the person. Parang hindi ka makawala, may gumagambala sa iyong isip. No? May mga random and obsessive thoughts that, though often absurd, are so intense that the victim is unable to free himself. Parang hindi ka makawala. No? Parang kang nakakulong. No? May mga taong ganyan, parang kinukulong yung kanilang isip ng demonyo. No? Hostage. No? To the devil, ang tawag natin dyan. May mga visual and auditory hallucinations, may nakikita, may nadidinig, nararanasan niya na hindi naman nakikita at hindi naman nadidinig ng iba. At according to Father Francesco Bamonte, siya po isang exorcist ng Diocese of Rome. No, sabi niya, characteristics niyang obsession is thoughts and impulses that urge people to harm others, manakit. No, yung kaisipan na manakit ng kapwa. O kaya, make people think that only a pact with Satan can get them out of their troubles or bring them success. Yung pagkakaroon ng ugnayan, pagkakaroon ng tinatawag nating kasunduan no, sa kaaway, ay magbibigay sa kanila ng tagumpay sa kanilang buhay, kayamanan, at makapagpapalaya sa kanila sa anumang kanilang dinadanas sa buhay. Yun, they are thinking of that. And then, thoughts to profane the Eucharist. May mga taong ganyan, no? Yung pambabastos sa Eucharistia. And then, ito rin, no, bahagi ng demonic obsession, ginulo ng demonyo ang isip ng tao, and in the end, nag-commit ng suicide, nagpakamatay. Kasi parang may bumubulong, no? Magpakamatay ka, kitilin mo yung buhay. So, gawa yan ng kaaway. And then also, ay ginagambala din ang pagtulog ng tao. May mga panaginip, may mga bangungot na nagiging dahilan bakit hindi nagkakaroon ng maayos na tulog ang tao, nagbibigay ng takot, nagbibigay ng pangamba sa kanyang buhay. No? So yan, no? Parang may dumadagan. So bahagi din yan. Or included here is the compulsive nature of habitual sin. Ibig sabihin po niyan, meron kang kasalanan na gusto mo nang iwanan, gusto mo nang iwasan, pero ang hirap mong bitiwan. No? Gusto mo nang makalaya sa kasalanan na ito, pero napakahirap. No? Sa mga oras na lalakad ka na pasulong, parang may humihila sa pababa. No? So yun. That's the habitual, yung compulsive nature of habitual sin. Someone or something is pulling you down para hindi ka lumago at hindi ka magtagumpay sa kagustuhan mo na makalaya sa kasalanan. Yun yung demonic obsession. Now, when we say demonic oppression, so ito naman yung pwedeng in a form of external physical attack, may physical silang pag-atake, may sakit na nararanasan na gawa ng kaaway. Kung yung kanina, ang inaatake niya is isip, that's obsession or pambubuyo, ito naman ngayon is namimisikal na siya, nang-aatake na siya physically. Pwedeng sa kalusugan, no, may mga kaso po tayo na ganyan, na ang demonyo can also provoke sickness. May mga tao na marami ng mga doktor ang pinuntahan, nagpa-laboratory examinations, nagpa-ultrasound, nagpa-MRI, magagaling na doktor na ang mga pinuntahan, pero unti-unting nagde-deteriorate yung kanilang kalusugan. Hindi ma-detect o hindi ma-identify ng doktor kung ano ba talaga ang kanilang karamdaman. Pati mga gamot, parang walang epekto, unti-unting ang kalusugan ay bumabagsak. So po pwedeng because the person is being attacked by the enemy. Oppression, tawag natin dyan. Oppression sa pamamagitan ng health. Marami po tayong ganyan sa Bible, di ba? May mga tao sa Biblia na ang kanilang sakit, ang kanilang karamdaman ay hindi lang talaga natural na karamdaman, kundi karamdaman na gawa ng demonyo. Yung pinagaling ni Jesus na babaeng hukot, alam naman natin yung kanyang pagkahukot, ay hindi lang natural na karamdaman, kundi karamdaman gawa ng demonyo. Pangalawa, meron din yung the mute and the deaf, no? Yung kanyang pagkapipi, pagkautal, pagkabingi, hindi lang talaga natural na pagkautal at pagkabingi, kundi ito'y gawa ng demonyo. Kaya, ang tawag natin yan is oppression
sa pamamagitan ng health. Inaatake ang kalusugan ng tao. Pag sinabi nating demonic oppression, ito'y paniniil ng demonyo, number one, partikular sa kalusugan ng tao. Meron po tayong question mula po sa ating Facebook Live, no? Sa ating programa, mula po kay Salome Guevara, no? Sabi po niya dito, no, "Good afternoon, Reverend Father Daniel. Ask ko po, totoo po ba yung tinatawag nila na galaw tao, na kahit po ipagamot ay di gumagaling? At ano po ba ang dapat gawin upang mawala ito?" Ito po yung sinasabi natin, no? Yung galaw tao, ito'y tinatawag nating demonic oppression. Kasi ang demonic oppression, po pwede siya na directly or indirectly. Dalawang klase po yan, ha? Pag sinabi nating directly, direkta ang demonyo, nagbibigay ng sakit, nagbibigay ng karamdaman sa tao. Pwede rin namang indirectly na sa pamamagitan ng ibang tao, po pwedeng magkaroon ng sakit yung isang tao dahil sa inggit, dahil sa galit, no? Kumbaga, kumonsulta, humingi ng tulong sa isang taong mayroong kapangyarihan na tinatawag nating black magic o kapangyarihang itim na mula sa demonyo para bigyan ng sakit o karamdaman ang isang tao. And therefore, the nature ng sakit na ito is something spiritual, something demonic. Kaya kahit na magpa-doktor ka na magpa-doktor, anong klaseng gamot ang ibigay sa iyo, walang nangyayari. No, nagiging ineffective yung mga medicine kasi ang iyong sakit ay pwedeng gawa ng demonyo through galaw tao. So, ibig sabihin, kailangan mong gamitin dyan na means para ikaw ay gumaling, para ikaw ay lumaya, ay yung tinatawag nating mga spiritual means. No, mamaya, pag-uusapan natin ano ba yung mga spiritual means para tayo gumaling mula sa demonic obsession and demonic oppression. Kaya, ang sagot po natin dyan, kaya Salome Guevara, totoo po na may galaw tao. Yan po ay gawa ng demonyo, gawa ng kaawa. It is something spiritual, no? Kaya kailangan ang ating mga gagamiting means ay something spiritual din para malabanan at para gumaling yung taong nakaka-experience ng demonic oppression through health or yung mga galaw tao na yan. Okay? So tayo po ay magpapatuloy. Pangalawa, na pwede rin nilang gambalain sa tao yung tinatawag nating relationships, ugnayan. No, ibig sabihin, ang demonyo po pwede rin siyang mag-cause ng pagkasira, no? Pagkasira ng ugnayan sa pamilya, sa mga mag-asawa, no? Lalo na 'yan. Lalo na ngayon, no? Ang gusto ng demonyo sirain ang pamilya, no? Sirain ang sa pamamagitan ng pagsira sa ugnayan ng mag-asawa. Kaya gagawin ng demonyong lahat para masira ang pamilya. Kaya napaka-importante na pangalagaan ang sakramento ng kasal. Sapagkat kapag nawasak o nasira no, itong sakramento na ito, mawawasak din at masisira ang pamilya. So yun, destroys marriages, and then breaks up engagement, foster fights in the families, mga away-away sa pamilya, magkakapamilya, nag-away-away, wala namang mga natural na kadahilanan, bigla-bigla na lang mag-aaway sa pamilya, mga magkakapatid, away-away, magpipinsan, mag-away-away. No, pinahihina nito at pinawasak yung pakikipagkaibigan, no? Yung friendships, ending in the desire for isolation. Kaya gugustuhin mo na lang na mapag-isa ka na lang. Kasi yan ang talagang gawain ng demonyo, is ihiwalay ang tao sa kanyang kapwa sa pamamagitan ng kaya pag-aawayin kayo, no, it will sow division. Kaya nga ang tawag sa demonyo ay diablo, diba? Pag sinabi nating diablo means to divide and to separate. Kaya bukod sa ang inaatake ng demonyo is kalusugan, bukod sa health, the devil also attacks relationships, family, asawa, kaibigan, community, mga organizations, mga magkakasama sa opisina. So lahat ng yan ang kanyang gusto is sirain at wasakin. Kaya part yan ng demonic oppression, no? Relationship. Pangatlo, business. Pwede yan, or job. Yung iyong financial stability, no? Pwede ring gambalain ng demonyo yung
kabuhayan ng tao. No? It includes impossibility to find work. Hindi ka makahanap ng trabaho, apply ka ng apply, dahil mo nang pinag-applyan. So, wala lang. Parang walang nangyayari. No? Or, when it seems that a job offer is certain, no, kumbaga, parang inaasahan mo na, ito, makukuha ka na dito. And then, eventually, wala din. Bumagsak din. No? And then, yung mga wealthy suddenly forced into poverty, business started to fail, bumabagsak yung negosyo, bumabagsak yung business, yung employee nawawalan ng trabaho, at laging walang kadahilanan. So, walang explanation. Kasi, kung pwedeng ginagambala ng demonyo ang